下，俗人一场。芸芸众生却贪恋着我疏狂，苍穹之上，我心向往。这双手掩不住的光，看心安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。只好去有啥子贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要守的规矩请被我给制定，绝学来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人分享一步一步稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人够难听曲乐舞者，可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心理涂鸦。这双手掩不住的光，看心安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。心一趟，却随意，我的期盼这个结局，当我不惧，是我失去，当你后悔，那也是后悔。好多狂言，好多狂骗，每场戏我都只是原地，越演越死，试图在接完，越不一落就定。Odang! Ang aga mo dumating ah! Boses mo pa lang, alam ko nang ikaw na yan. Yan Liang! Songkay! Matagal-tagal na panahon din tayong hindi nagkita, hindi Matagal ka ba? nang hindi nakabalik dito ah. Naglakbay kasi ako, ilang araw din ako nawala, kaya pagbalik ko, nagtungo kagad ako rito upang makita kayong lahat. Dapat damihan mong inom mo ngayong gabi ah. Magkakataon nga naman. Pagkakataon nga naman. Kayong tatlo, magkakakilala? Hindi lang magkakilala. Dahil masasabi ko pang malapit na kaibigan. Tama ba ako, Ali? Nga pala, yang ang pangalan ko. Nakilala mo ako sa akademya, naalala mo ba? Ah! Ginoong Liung! Itong dalawang suwail na to, hindi ba't may gagawin sila? Hayaan mo na si Sijo. Hindi siya tumutupad sa sinasabi niya. Ngunit hindi pa napupunta sa dulaan si Ningyan. Sabi ni Tiyo kagabi, inaalagaan niya si Tia. Isusumbong ko siya pagbalik ko. Tingnan natin kung masusuhulan ko siya. Akala ko ba ayaw ni Pinsan sa mga dulaan? Nakakahiya naman. Maging si Ama. Kaya pala nawala yung pang-akademyang kasuotan ko. Kayong dalawa, ikaw, Shu, at Lee. Kung nais nyo palang tumungo rito, sana man lang sinabihan nyo na ako. Para sabay-sabay na tayo, di ba? Magkakaibigan naman tayong tatlo. May ituturing na nga rin tayong parang pamilya. At ang isang pamilya, kahit kailan, palaging magkakasama at hindi nag-iiwanan. Tama, di ba? Hindi ako nag-iingat. Husay! Husay! Galing!
siya. Napakagaling naman. Ano kamanangha naman? Ibang klase ah. Ano ba, tumigil ka nga riyan? Binibini. Ibigay mo ng kopla. Apa. Ang unang taludtod, binigay na ni Binibining Fu. Sa loob ng 15 minuto, kayo naman ang magbibigay ng pangalawa. Umpisahan nyo na. Dahon ng pino, dahon ng kawayan, dahon na may matingkad na luntian, naulit na kopla yan? Ang galing naman. Ang husay mo. Ikaw, Yang. Nais mo bang mauna sa ating tatlo? Hindi ko inaasahang kopla yon. Hindi ako magaling sa ganyan. Mag-iisip na muna ako. Eh kung ikaw na muna ang mauna. Si Shuna. Siya na lang ang mauna. Oo nga, tama. Ikaw ang mauna, Shu. Yung tinta, hindi maayos ang pagkagiling. Haayusin ko muna. Isusulat ko na lang mamaya. Bakit ayaw ninyo? Kung ako na lang kaya ang mauna. Wag na! Wag na! Hindi, mag-isip na nga kayo. Sige na, umpisahan mo na. Tunog ng taglagas at gansa. Malamig ang tinig. Ito na nga lang. Kahit na hindi nagtutugma, matimbang pa rin naman ang kopla. Inaanyayahan si Pinunong Jao upang uminom ng tsaa. Kayong lahat, maraming salamat. Mga akademya ng Yunlu. Dali, mag-isip ka naman ng sasabihin. Magaling si Pinsan sa mga tula. Ikaw ang mag-isip ngayon. Ang sabi ko sa'yo, lahat ng mga tula ko, kinuha ko lang yun sa lumang aklat. Hindi nga ako nagsulat noon. Bakit ba kasi hindi ka naniniwala? Ikaw ang may kasalanan. Wala kang alam na salita, ngunit nagkukunwari kang pantas. Bakit ka nakikisali sa ganito? Wala nang oras sa mga ganyan. Papasok na siya doon sa silid. Talagang malaking kawalan to. Bukod na sa salapi, wala pa ako nakukuha kahit anong impormasyon. Si Fu Xiang ang pinakatanyag na oiran sa kawanihan. Kilala siya dahil sa kanyang mga tula at awit. Pinsan, isulat mo ito. Sa mababaw at malinaw na tubig, kalat-kalat na mga anino. Halimuyak na umaakos sa takip silim. Fu Xiang. Lumapit kayo rito. Sino nagpadala nitong tula? Sinong pinuno nagsulat? Nasaan ang pinuno na yun ngayon? Paumanhin po, Pinunong Jao. May iba na pong napili si Binibining Fu Xiang. Ano yan? Pinunong Yang, inaanyayahan kayo ng Binibini. Sumunod kayo sa akin. Ha? Teka, sandali. Bakit pati siya pinatawag? Labag na yan sa patakaran ah. Pinunong Yang, pagbati po sa inyo. Ah, maupo po kayo, Pinunong Yang. Pinunong Yang, magaling kayong magsulat at napakatalino pa. Tiyak kong nakakuha kayo ng kaalaman mula sa pag-aaral ng ilang taon. Nako, hindi naman sa ganon. Kaalaman ito ng mga ninuno. Isa lamang akong taga-sambit ng mga tula. Hindi pa rin siya lumalabas hanggang ngayon, ha? Hindi dapat ganito. Magpapahangin muna ako sa labas. Ha? Gumastos na po tayo rito. Ama! Nga pala, may itatanong nga pala ako sa'yo. Binibining Fu Xiang, napakaganda ninyo. Wala man lang bang handang kunin ang inyong kalayaan? Ang mga oira ng kawanihan, hindi namin yun makukuha kahit na naisin pa. Hindi tama yan. Narinig kong marami kang manliligaw na lumalapit. Yung iba pa nga, mga maharlikang tao.
Katulad ng anak ng ikalawang ministro ng buwis, si Jolie. At alam ko rin na kinahuhumalingan ka niya. Katawa-tawa at bastos siya. Wala ring pinag-aralan. Ayoko sa kanya. Sa tuwing dumadalaw siya para sa pag-inom ng tsaa o nagbibigay ng handog, hindi ko naman siya pinapansin. Kabilang kami sa ministro ng ritual. Kahit na siya ang anak ng ikalawang ministro, hindi ko man siya magawang pigilan o tiisin. Wala pa rin akong pakialam sa kanya. Anong ibig mong sabihin sa katawa-tawa at bastos? Karaniwan lang ang pagdalaw ng mayayamang angkan sa mga oiran na kagaya mo. Kaugnay ito sa mga lihim ng ibang may mga katungkulan. Nais ko lang naman niyang malaman. Hindi ko yan ikakalat. Nagumpisa ito nung nakaraang taong pagdiriwang ng Tanglawan. Katawa-tawa si Jolie ng panahong yon. May ninanais siyang babae nung kasagsagan ng Tanglawan. Habang abala ang lahat, ginigipit niya ang babaeng yon. Nakilala niya ron ang anak sa labas ng maharlikang Weiwu, si Jiang Yunying. At katulad din niya, ninanais niya yung naturang babae. Kapwa sila naninibughong dalawa nang dahil sa babaeng yon. At sa bandang huli, nagkaalitan silang dalawa. Walang kahit sino sa mga estudyante sa akademya ang may bigote gaya nyo. Hindi rin kayo umaarte na Ano naaayon. kakaiba sa ganun? Karaniwan lang naman ang itsura ko. Oo nga, tama ka nga ron, Lee. Kaya pala kakapirasong tae lang ang nabibigay mo kada buwan. Dito mo ginagastos, tama? Hiniram ko lang ang suot kong to. Kumakalat tayo na maaari natin magamit laban kay Ministro Joe, hindi ba? Puro kayo palusot. Hindi ako naniniwala riyan. Aba, kung magsalita ka riyan. Sinabi mo noon na mag-aaral ka lang at gagawin lang ang ginagawa ng mga Ginoo nang hindi nagpupunta sa ganitong klaseng lugar, ah. Ang mga Ginoo may dapat ding gawin. Nakasalalay yun sa nangyayari. Isa ka pang palusot. Ha? Ano sabi ni Fushang? Tayo na, pag-uwi na lang. Hindi, sandali. Uuwi lang tayo ng ganito. Ano pa ba? Wala kang kamuang-muang. Ikaw, Jang, Uy! bigyan mo ako ng 30 pulutong yan, ha? Oo, sige. Kunin mo. Pakilista muna. Sige. Sandali. Di ba pinadala mo ang mga babaeng kamag-anak natin sa Yunlu? Oo, dinala ko sila. Bakit natin ginagawa to? Malakas ang pangamoy ng tiyahin mo. Iniiwasan ko lang ang hindi inaasahan. Paano na lang kung bigla siyang bumalik? Tiyo, mga gawain mo talaga. Kaya pala palagi kong naaamoy ang ganito sa inyo, Ama. Tumigil ka na. Teka, pakita kayo dito. Yan. Parang nga yan. Halika na nga. Sa may Pilipino. Ang anak sa labas ng maharlikang Weiwu? Si Jiang Yunying? Oo, siya nga. Kinamumuhian daw talaga ni Jiang Yunying si Jolie. At magagamit natin ang gaya niya na mula sa maharlikang angkan. Anong binabalak mong gawin? Bantayan lang siya at hanapan ng pagkakataong kumilos. Sisisihin natin siya. Mhm. Siguradong may kasamang bantay sa tuwing may pupuntahan ng anak sa labas. Ngunit hindi sila marami dahil hindi siya ang tinikilala. Samantalahin natin ang kaguluhan at gamitin ang pagkakataon upang dukutin siya. Kung umaga natin yung gagawin, paano natin siya dudukutin kung maraming nakakakita? Baka pagdusahan natin ang kahihinatnan. Kung gagawin naman natin ito sa gabi, paano natin papasukin ang tahanan ng maharlika ng tayo lang? Paano kung sabihin ko sa iyo na maaari kong lutasin ang suliraning to? Tiyo! Uy, Tiyo! Gising na, Tiyo! Ama, Uy, Tiyo! Gising na, Ama, bakit gising, natutulog ka Ama. dito sa labas? Uy, Tiyo, ayos Gising na na. ba kayo? Anong lugar to? Bakit ako narito? Ako pa tinanong nyo. Paano ko malalaman yun? Hindi ba't maliligo sana ako? Hindi ba't ikukuha mo ako ng mainit na tubig? at ano nangyari? Ningyan, may mainit na tubig. Tiyo, pasensya ka na. Isang salamin, Ama? Hindi ko alam. Basta bagay siya na sumasalamin sa liwanag. Dalubhasa si Ama sa pagdalisay ng Chi. Paano mo siya nadala rito nang wala nakakaalam? Paano mo nagawa yun, ha? Malalaman mo yun bukas. Ningyan,
Ikaw ba nagdala sa akin dito? Ay, wag mo nang tanungin pa. Malamig dito. Maligo ka na at matulog ka na. Ha? May pag-uusapan pa tayo. Doon tayo sa tahanan nyo. Ano pag-uusapan nyo? Maaari ba ako sumama sa inyo? Sabi ko sa'yo, huwag ka sumali rito, Tiyo. Ay, nga pala. Kailangan mo lang dukutin yung anak na Maharlika. Ha? Anak ni Maharlikang Weiwo? Ano yung binabalak nyo? Huwag na kayo magulat dyan, Ama. Dudukutin mo lang naman eh. Magandang gamitin yan sa balat. Ano naman niyo siya? Tulong po! Tulungan niyo Tulungan niyo nga sila. Opo! Yaman ng binatang yun. May nakita akong puting batong lunti ang singsing na suot niya. Putulin ang daliri niya mamaya. Hindi maaari yan. Hindi na kailangan ng isang katulad mo na ang makaharap ang anak ng Maharlikang Weiwo. Kilala nila ako. Ngunit dinukot pa rin nila ako. Sabihin mo sa akin kung paano siya parurusahan ng pinuno. Panatilihin lang siya sa bakuran at pahirapan siya. Gutumin natin siya. Putulin ang mga paa. Tapos ibitin siya sa labas ng bahay. Pagkatapos, latiguhin siya araw-araw. Si Maharlikang Weiwo ang kanyang ama. Gagawin ba ng pinuno sa kanya yon? Wala naman yan si Maharlikang Weiwo. Ang ama ng pinuno natin ay ang ikalawang ministro ng buwis. Bakit siya matatakot? Ang anak ng ikalawang ministro ng buwis, si Jolie. Tama, malapit nang dumating ang pinuno rito. Umalis na tayo at bumili tayo ng alak na mainom. Hindi. Bantayan daw natin siya, sabi ng ating pinuno. Hindi naman tayo matagal na mawawala eh. Sige na. Pinsan, ginamit mo ba yung salamin na to upang dukutin si Jiang Yunying? Hindi lang si Jiang Yunying. Pati yung tagapagsilbi ni Jolie sa tahanan nila at yung mga babae sa bahay ng matanda. Kaya 4 na sila na nasa loob niyang salamin. Nasa loob sila? Hoy, wag mong pindutin yan ha. Baka mapasok ka pa dyan sa loob. Oh, ayan na. Sa tingin mo mabibigo siya sa pagtakas? Bakit ba sinarado natin yung pinto? Kung hindi natin sinara yung pinto, masyadong halata. Ang kagustuhan ng taong makaligtas ang maglalabas ng tunay na kalakasan niya. Sigurado makakataka siya. Aakyat lang siya sa bakod. Nakatakas nga siya. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! May dumukot sa akin! Ako ang anak ni Maharlikang Weiwo! Dinukot nila ako! Ying, ayos ka lang ba, anak ko? Ama! Ying, anak. Ano bang nangyari? Si Jolie ang dumukot sa akin! Hindi niya lang po ako basta binalaksaktan. Nais niya rin akong paslangin! Bakit ang tagal niyo namang nawala? Ano po bang nangyari? Huwag mo nang itanong. Napagod ako ng gusto. Buong araw kong sinundan si Jolie. Noong una, dinala na muna siya sa tagisiyasat. Magbabalak na nga sana ako magtanong kung ano talaga nangyari tungkol doon. Biglang
dumating ang taga-kagawaran ng katarungan. Kaya hindi na ako nakalapit upang magtanong. Sinundan ko sila pabalik ng kagawaran. Kaya lang, hindi ko naman inaasahang darating ang taga-imperyong hukuman nang wala pang isang oras yun. Nilipat at dinala siya sa imperyong hukuman. Nung nandun ako, gaya ng inaasahan kong nakaabang, may mga tao mula sa taga-siyasat na naghihintay sa kanya. Kaya naman dinala ulit siya sa taga-siyasat. Tsaka ako sa sinundan pabalik ulit doon. Nakakapagod yung araw na to, ha? Ay, nako. Tapos, ano nang nangyayari ngayon? Hindi ko alam. Sinundan ko lang sila buong araw. Hindi na ako nakapagtanong sa ibang tao. Siya ang anak ng ikalawang ministro ng buwis. Hindi siya madaling litisin. Tiyak yan. Nakabaluti siya nung magtungo. Tama. Ngunit hindi lang yon. Binanggit ng Maharlika ang nagawa ng mga ninuno niya upang ireklamo sa kamahalan ang ikalawang ministro Joe. Inakusahang nagsabuatan na mag-ama sa pagdukot kay Jiang Yunying. Humingi siya ng tulong sa kamahalan upang mapahinaw ng mga kawal. Ano namang kinalaman ng mga kawal sa usaping pang-angkat? Sinasamantala niya lang ang nangyayari. Anong sabi ni Ama tungkol doon? Galit ang kamahalan. Inutusan niya ang taga-siyasat, hukuman at ang kagawaran ng katarungan na ayusin ang kaso sa loob ng 2 araw. Ano ba, tanda? Huwag naman madiin! Sige na, alis na. Alis na. Kailan darating si Ama? Pinuno, nasa imperyong hukuman pa siya ngayon at tutungo sa taga-suri mamaya. Hindi po siya makararating ngayon. Nakakayamot na yung hukuman na yan. Pati na ang taga-siyasat. Pinarusaan pa nila ako. Ay, kapag natapos ang kasong ito, sila ang irereklamo ko. Huwag po kayo mag-alala. 2 araw ang pinataw rito. Kung ang salaysay nyo, kapareho sa kagawaran ng katarungan at itatanggi nyo, iibahin natin ang pangyayari matapos ang itinakdang araw. At kapag dumating ang tamang oras, walang magagawa ang 2 kagawaran. Ang kailangan lang, magkaroon tayo ng isasangkalan upang malutas ang suliranin. Sandali, hindi naman ako gumawa ng pagdukot. Bakit ako aamin? Opo, Pinuno. May dapat isang kalan? Opo. Meron na akong taong naisip. Si Shu Qian. May sama ng loob siya sa akin ilang araw na nakalipas. Tama lang na siyang sisihin ko. Itong nararapat ko. Ginoong Song, Bakit ka naman humahapon narito ang henyo sa paglilinang, si Shu Qian. Nais kanyang makita. Ito nga pala ang bagong pagsusuri ko. Sinabi niyo sa akin na hindi maaaring maipagsama ang halaman at hayop. Kaya napag-isipan ko, paano kung ipagsama na lang ang tao at hayop? Tingnan niyo, kuro-kuro ko lang naman. Ngunit ginagawa ko na ito sa pagsasanay. Tingnan niyo. Heto na! Kung pagsasamahin natin ang kawal at kabayo, malulutas ang kakulangan ng kabayong pandigma sa dafong. Kung ganito, ang bawat kawal ay isang kabayo na rin. Makakatakbo na sila ng malayo at matapang nalalaban. Mailalakas nito ang kakayahan sa pakikipaglaban ng dafong! Anong tingin mo? Dali! Subukan mo. Halika na. Sumakay ka. Subukan mo. Hindi na, ayoko. Sige na. Ano ba? Dito. Dito ba? Dito. Sige, subukan mo. Sakay. Ano sa tingin mo? Hindi ba't napakadakila? Paanda rin ba? Hindi na. Huwag na lang. Narito ako upang lapitan ka at humingi sana ng tulong sa'yo. Alis na. Yap! Ano sa tingin mo? Ginoong Song, Oh, ganito kasing nangyari. Alam kong nagalit sa akin ng ikalawang ministrong Joe. oo, alam ko. Sinabi ni Chawei sa akin yon. Kaso sa kasamaang palad. Di nakikialam sa usaping politikal ang dalubtalaan. At saka isa pa, hindi malalabanan ng manggagaway na gaya ko ang ikalawang ministro ng buwis. Ay, hindi. Teka, huminahon ka. May maliit na bagay lang akong ihihingi ng tulong sa'yo. Ang chi? Hindi maaari. Alam mo namang isa akong tapat at marangal na pantas. Hindi ako gagawa ng ganitong bagay. Pasensya na kung wala akong galang. O sige, Gino. Pag-usapan natin ang tungkol sa kuro-kuro mo sa pagsasama ng mga hayop.
Pasensya na, tatapatin kita. Ngunit itong mga nais mo, imposible itong mangyari. Bakit mo nasabi yun? Magkatulad kayo ng sinabi ng punong guro. Hindi mo pa rin maintindihan ang totoong dahilan kung bakit hindi sumang-ayon ang imperyong dalubtala sa mga kuro-kurong naisip mo. Alam mo kung bakit? Hindi ako lumahok sa iyong pagsusuri, ngunit kaya kong magbigay sa iyo ng panteoryang batayan. Narinig mo na ba yan tungkol sa panuplingang pagbubukod? Alam ko ang panuplingan. Ngunit ang pagbubukod? Ano naman ang kinalaman nun sa pagsusuri ko? Bakit mo nasabi? Ginoong Song, nakalimutan mo na? Ang isa sa mga tuntunin ng alkimiya ay may kapantay na kapalit. Tama. Huwag mo silang papasukin. Dali, huwag mong papasukin. Sabi huwag mong papasukin! Anong ginagawa nyo rito? Hindi ba't bukas pa ang paglilitis? Tutulong ang kawanihan ng dalubtalaan sa pagsisiyasat sa utos ng kamahalan. Bitiwan niyo ako. Ano ba? Jolie, dinukot mo ba ang anak ni Maharlikang Weiwu na si Jiang Yunying? Sandali, pinuno. Napagbintangan lang ako rito. Hindi ako yun. Sabi hindi ako yun. Bitiwan niyo ako. Ano ba? Sa ika-36 na taon ng Yuanjing, ang ikalawang ministrong Zhou Shanping ay binabana sa katungkulan at ipinatapon dahil sa paglustay ng pondo at hindi pagpapaaral sa kanyang anak. Ang anak niyang si Jolie, pinalayas naman dahil sa pandurukot kay Jiang Yunying, ang anak sa labas ng Maharlikang Weiwu. Ibig sabihin nito, sinuhulan mo pa lang sa lamangkero ng kawanihan? Hoy, hindi sa ganun. Paano mo masasabing suhol yun pagdating sa salamangkero? Ang tawag doon, palitan ng pantay na halaga. Hindi tama yan. Hindi ba't hindi tuwirang gawain ang ginawa mo? Si Jo, masasabi kong ang pantas ka. Hindi mo ba alam na aawain ka kapag mahina ka? Saan ka naman pupunta? Matatalo ka kapag hindi ka makahabol. Wala nang ibang pagpipilian. Dahil naipit ng angkan ng Shu. Sa tingin ni Jolie, ang paghihiganti natin tila langgam laban sa puno. Ngunit sa kawanihan ng dalubtalaan, siya ang nagmukhang langgam ngayon. Hindi ako yun. Sabi hindi ako yun. Bitiwan niyo ako. Palayain niyo ako. Hindi ako yun, pinuno. Pinagbintangan lang ako. Pinagbintangan lang Hindi nila ka ako. pinagbintangan. Nagsisinungaling ka. Ang sunod na itatanong mo sa akin, kung bakit hindi napansin nila Maharlikang Weiwu at ng ibang mga opisyal ang ginawa kong galaw na pagbibintang ng pandurukot kay Jolie, hindi ba? Kaunti lang ang alam ko. Para sa mga kaaway ng ikalawang ministro, kahit na pagbintangan man siya o hindi na mahalaga yon. Ginamit lang nila ang pagkakataon upang masaktan siya. Para kay Maharlikang Weiwu, ito ang pagkakataon upang maghiganti. Hindi siya mananalo kay Ministro Zhou dahil walang tumutulong sa kanya. Mabuti na lang at dumating ang pagkakataon. Kaya nagtungo siya sa bulwagan ng nakabaluti na gumulat sa mga may katungkulan. Kung totoo mang dinukot ni Jolie ang anak niya, maaaring may pagdududa. Ngunit ang mapaalis ang kaaway niya, kahit wala namang sapat na patunay, ang ninanais niya. May kakayahan kang maging punong tagapayo. Naging maswerte lang tayo ngayon. Sa susunod din natin, alam kung biyaya pa o sakuna. Huwag ka namang malumpay. Pinsan, alagad ka na ngayon ng akademya ng Yunlu, hindi ba? Maganda ang kinabukasan mo. At sa dunong at kakayahan mo, maaari kang maging Maharlika o kasangguni. Sigurado yan sa loob ng ilang taon. Pagkatapos nun, wala nang magtatangkang apihin ang angka ng Shu. Paano ka naman? Anong binabalak mong gawin? Ako, aalis na muna. Saan ka naman tutungo? Hindi ko pa alam. Hindi na ako mananatili sa kabisera. Sa ilang buwan pa lang nagdaan, 2 beses na akong pinakulong. Nakasalalay sa iyo ang kinabukasan ng angka ng Shu. Si Joe, anong tingin mo sa katimugan? Pulang pader at lunti ang baldosa. Makalimuyak na damo sa dagat ng Yangtze. Ayos na, doon ako pupunta. Sandali, hintayin mo muna sina ama't ina na bumalik. Hindi. Hindi ako nagpapaalam. Eto. Ibigay mo ang liham ko kay Tio at Tia. Nasa loob niya ng mga sasabihin ko.
Ngayon na ang oras para umalis. Susulatan na lang kita kapag nasa bago na akong lugar. Pinsan, paalam. Kailan ka naman babalik? Sa araw na maging Maharlika o kasangkuni ka, doon lang uli ako, babalik dito. Pag umalis na ako, hindi nasisiya sa atin ang angka ng show. Ningyan! Makipaglaro ka muna sa akin! Nakita nagdadrama ako. Ay, heto talaga. Nakakainis ka naman. Linisin yung maigi yung mga garapon at saka bote, ha? Ginoong Song, maraming salamat sa tulong mo. Ha? Walang anuman. Anong ginagawa nyo ngayon? Mag-aaral ng alkimiya ang unang prinsesa. Inutusan kami tratuhin siya ng maayos. Ang mahal na prinsesa? Nais din pala niyang aralin ang alkimiya? Mahilig siyang matuto mula sa ibang tao. Nagtutungo siya rito kada 15 araw upang mag-aral. Ngunit ngayon, napaaga siya ng 2 araw. Kaya ngayon, lahat ay abala. Oh, sige na, hindi ko na kayo guguluhin. Nagtungo lang ako upang magpaalam sa inyo ni Binibining Saiwei. Magpaalam? Aalis ka na sa kabisera? Tama ka. Alam mo, Ginoo, marami na kasing nangyari dun sa naging tahanan ko. Ayoko nang alalahanin. Sawa na ako. May panahon ng paghihiwalay. Hindi magbabago ang ugnayan natin. Ginoong Song, maraming salamat. Mag-iingat ka. Siya nga pala. Ha? May ibibigay pala ako sa'yo. Pinangako ko sa'yo to, hindi ba? Nakasulat dito yung ninanais mo. Mahaba ang daan patungo sa alkimiya. Ang dalugtalang gaya mo lang ang maaaring magpakalat sa ibang mga tao kung anong nakasaad sa aklat. Masyado mo na akong pinupuri, Ningyan. Huwag kang mag-alala. Aaralin ko talaga ito ng maigi at pinapangako ko sa iyo na hindi kita bibiguin. 10 tile yan. Ha? Sinisingil mo ang dalugtala? Oo naman. Sa inyong lahat dito sa kawanihan ng Dalugtalaan, salubungin ninyo ngayon ang paglulunsad ng lihim na aklat ng alkimiya, ha? Nais ko lang tanungin si Binibining Saiwei. Sige. Mahirap talagang matutuhan ng alkimiya. Tama ko, hindi ba? Tama, Kaya nga mahirap nga. upang maging mahusay ka sa alkimiya, dapat kasi palagi kang nababalisa. Ay. Nakakaranas ng matinding paglalagas ng buhok at tumaba ng hindi na nasa ayon. Kung may aklat na makakatulong mapabuti ang kakayahan mo sa alkimiya, nanaisin niyo bang bilhin ng ganito upang mas gumaling kayo? Oo! Ang aklat na hawak ni Binibining Saiwei. Paano pahuhusayin ang antas ng tagumpay sa huwad na buwis ng alkimiya? Magkano na nga ba uli yan? Mahirap kasi makakuha ng ganitong klaseng Tama. aklat, kaya ang halaga nito ay nasa 25 tael lang. Ano? Tama. 25 tael? 10. Masyadong mahal ang 25 tael. Malaking pasanin ito sa lahat ng narito ngayon. Kailangan may maisip akong paraan upang mabawasan yan. Kung ibenta ko na lang ng diretsahan, nang matanggal na ang tubo ng magbebenta, upang mabawasan ng presyo para sa lahat. Hindi ko naman sila lulukuhin kung di mo lang sana ako binilhan ng maraming masarap na pagkain. Yun lang naman ang dapat mong gawin eh. Eto. Salamat sa tulong mo, ha? Ang kaalaman ay kayamanan. Narito na ang mahal na prinsesa! Bakit ka nakaharang yan? Hoy, ikaw! Ang kapal mong tumingin at di umukod! Patawarin po ninyo ako. Xiaogang, kaunting galang. Pinuno, mauna ka na. Hindi po. Mauna na po kayo.
Masasabi kong siya si Prinsesa Waiching. Ang pinakamahusay na babae sa Davao. Yun kasi ang sinasabi nila sa mga alamat. Siya ay marilag, matigas at mapagbigay. Baby, 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 my baby. Hindi ko po alam na nandito kayo ngayon, prinsesa. Ipapaalam Bakit ko mo po sa pa lahat. ipapaalam? Hindi ito ang unang pagpunta niya. Xiaogang, ilang beses ko nang sinabi, kawanihan ng dalubdalaan to. Mahalaga ang gagawin ko. Maging magalang ka at ngumiti. Prinsesa Linan, ano pong dahilan? Bakit po kayo napadalaw? Wala naman, nais ko lang dumalaw. Marami akong natutuhan, Ginoong Song, tungkol sa alkimiya nung huli pa nating pag-uusap. Kaya mag-aaral na ako ngayon. Prinsesa, sandali. Sasabihan ko lang po ang punong guro tungkol Hindi dito. na kailangan yon. Hindi na kailangan ipaalam sa kanya. Sanay naman ako dito sa kawanihan. Tayo na sa pagdadalisay ng eliksir. Masusunod po. Linisin niyo na ngayon yung silid na yun. Prinsesa, magdahan-dahan lang kayo. Bagalan niyo lang po ang paglalakad ninyo. Madulas po. Bakit walang kalaman-laman? Nasaan na ang lahat? Ay naku, oo nga. Nakalimutan ko po, prinsesa. Kahapon, pinasok ng magnanakaw ang silid na ito at tinangay niya ang lahat ng gamit dito. Huwag kayong mag-alala at may magsisiyasat na. Wala pang halang palatandaan. Kung nais nyo, gawin natin ito sa Hindi susunod. na. Mga bantay! Dumaan ako sa may pamilihan at may nagbebenta nito ron, kaya binili ko na lahat. Prinsesa, binili nyo na ang lahat ng kailangan nyo. Oo, sige po. Ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggawa ng tansong salamin. Ayos ba yun? Ginoong Song, wag niyo naman ako isang tabi. Narinig kong nakumpleto ng kawanihan ng dalubdalaan ng alkimiya ng huwad na buwis. Pinag-aralan pa nga ni Waiching yun. Oo nga, tama. Hindi naging madali para sa mahusay na babaeng gaya ni Waiching na makumpleto ang alkimiya. Paano na lang kung ikaw pa kaya? Prinsesa Linan, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, baka lang aksaya sa oras para sa isang prinsesang gaya nyo na mas marunong pa kaysa sa karamihan ng tao ang gawin ang bagay na to, di ba? Masyado naman ang papuri mo sa akin. Nais ko lang namang subukan at makita kung may mas kakayahan ako kumpara kay Waiching. Simulan na natin! Ang una, tunawin muna natin ang asin. Tapos, sasalain naman natin ito ngayon. Hoy! Anong susunod na gagawin? Ginoong Song! Sandali lang, halika muna. Nakalimutan ko na yung susunod na gagawin. Ilagay nyo lang sa pandayan na naroon lang banda. Matapos sunugin sa malakas na apoy, kailangan nyo lang ihiwalay ang kristal. Alam ko nang susunod dito. Tunawin ang kristal. Buti may mahiwagang sandata ako. Mahiwagang sandata? Mula ito sa kawanihan ng dalubdalaan. Hindi ko pa nakikita ang sandatang yan! Song. Nakabisado ko ng mga kailangan para riyan. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon. Nitrogen, oxygen, fluorine, at neon. Ginoong Song, ayos lang kayo? Mahal na prinsesa. Karaniwan lang ito sa paggawa ng huwad na bawis. Mapapahama ka kapag hindi ka maingat. Napagtanto ko rin ang sandatang yan, hindi nagmula sa kawayan ng dalubdalakan. Sa susunod na lang natin ituloy kapag dumating na lang ang makinarya upang maisaayos natin. Alam ko na ngayon ang dahilan kung bakit nabigo ako sa pagkakataong to. Kaya mabuti pang ulitin na lang natin! Mga banday! Bilisan niyo! Ayan, nagawa na natin. Natunaw na ang kristal. Dapat na lang kontrolin ang voltahe. Ano ibig mo Yung sabihin sa doon? lakas ng kulog niya. Mag-iingat kayo, mahal na prinsesa! Isa pa.
Huwag gumawa ng kasamaan sa gitna ng gabi. Huwag matakot sa mga gabay. Mga gabay ng gabi? Ibaba mo yan. Umayos ka. Ikaw ba si Shu Qian? Magsalita ka. Oo, ako nga si Shu Qian. Kung ganun, sumama ka sa amin. Sandali po. Saan niyo ako dadalhin? Wala akong ginawang masama. Huwag gumawa ng kasamaan sa gabi. Sa umaga, huwag matakot sa gabay. Ay, uy, teka! What?以光临为生，不负万尘为尊。